dito sa Exodus, basahin po natin the Passover and the 7 days unleavened bread, mga kapatid. Tingnan po natin. In Exodus chapter 12, 11 to 16, basahin po natin yung ating po tatalakayin. Ayan. So, basahin po natin ang salitan. Ako po yung verse 11, kayo po sa 12, and so on. So, verse 11, chapter 12 ng Exodus. Sabi po dito, "This is how you shall eat it, your loins girded, your sandals on your feet, and your staff in your hand, and you shall eat." Amen. Verse 15. Asa na siya? Hindi ko makita. Ayan. 7 days. 7 days you shall eat unleavened bread. On the first day you shall remove leavened bread from your houses. For whoever eats leavened bread from the first day until the 7th day shall be cut off from the Israel. Amen. Purihin ang Panginoon. Panandalian po tayong manalangin. Amin dakilang Diyos muli, Lord, through your Holy Spirit, touch us, convict us. Kayo po ang talagang maging guro namin sa umagang ito sa aming pong pag-uusapan at nawa po yung mga inawit namin hanggang dyan sa kalangitan na itaas namin ang inyong pangalan at nailuklok namin ang inyong trono, Panginoon, sapagkat ang kaluwalhatian ay para lamang po sa inyo. Winawasak namin anumang gawain ng dyablo na hadlang sa amin in Jesus' name. Lord, let us receive your grace through your word and let us celebrate this first day of unleavened bread, Panginoon, upang sa pagbabalik namin next Sunday, yun po ang magiging 8th day namin na kung saan tunay na naranasan namin ang iyong salita. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Meron po nag-celebrate sa baba ng Passover. But anyway, mga kapatid, so tignan po natin yung mensahe natin, mga kapatid, no? Pangilang message na po natin sa series message natin about 7 days unleavened bread and at the 8th day, mga kapatid, no? I think this pang-apat po. Mga kapatid, no, napaka-importante po kung ikaw po ay bagong nakaupo dito, tignan po natin sandali, ano ba yung Passover na tinatawag na dapat nating i-celebrate with the unleavened bread? For 7 days, sabi diyan, sa binasa natin, kailangan po yung Passover, we have to celebrate it with the unleavened bread. 7 days kakainin ito. This is a great celebration for us kasi makikita po natin how the Lord work in us. Ang Passover po, ibig sabihin ito po ay kaligtasan na galing lamang sa Diyos. Wala nang tagapagligtas kundi ang ating Panginoon. At ito ay binibigay niya sa kanyang mga tinawag, sa kanyang mga pinili, sa mga nananampalataya sa ating Panginoon. Kaya ang kaligtasan, hindi ito masusumpungan, hindi ito matatagpuan kahit kanino, but to the Lord our God alone. At yung word na Passover, ito po ang pinanggalingan na salita na Paskwa. No, sa Tagalog po, ito ay Paskwa. Ito po ay mariin na tinagubilin sa atin ng Panginoon, bagamat ito ay sinabi sa mga Israelites, batandaan po natin, we are spiritual Israelites. Sa lahat ng nananampalataya po, naging descendants din po tayo ni Abraham because yung faith na sa atin po. Kaya yung salitang Pasko, so ito po ay introductory message natin para po sa pagdating ng Kapaskuhan sa atin. That's why we celebrate Pasko. From the word Paskwa, Passover, tapos ang sabi dito, sa verse 13 sa binasa natin, kapag nakakita ang Diyos ng banal na dugo sa hamba ng ating mga pintuan, sabi dito, I will pass over you and no plague shall destroy you when I strike the land of Egypt. Walang anumang mga, ano yung plague sa Tagalog? Salot na panaig or makakapasok sa ating mga tahanan kapag nakikita po yung banal na dugo. At yung banal na dugo, yun po yung Passover. The Passover of the blood. Ito po ay
tumutugon or ito po ay nagpapakita patungkol kay Jesus. Nung siya po ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang banal na dugo ang naging panghugas sa ating mga kasalanan. So mga kapatid, ngayong darating na Kapaskuhan, tandaan po natin that the great celebration of Passover, yung Pasko, bagamat hindi naman talaga December 25 ang Pasko, pero kapag dumating sa iyo ang kaligtasan ng Panginoon, yun ang Kapaskuhan. And you can celebrate it 7 days a week. At the 8th day, ito pa ay magkakaroon ng magandang resulta sa iyo. Ibig sabihin, araw-araw dapat mong nararanasan ng Panginoon. At yung 8th day, ito po yung infinity. No? Patuloy, in progressive, until eternity, ito po ay talagang mararanasan natin. So tayo po na nakakaranas ng kaligtasan, ikaw na nanampalataya, ikaw na tumanggap sa Panginoon, nasa iyo na yung Paskwa. Nasa iyo na yung Passover, and you have the right, you have the reason to celebrate yung araw ng Kapaskuhan. Kaya nga sabi ng awitin, di ba? At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko, tayo ay magmahalan. Ibig sabihin, araw-araw sineselebrate. Kung nasa iyo si Jesus Christ, wala nang dahilan para magkaroon ka ng favorite na araw lamang. So sa mga Sabadista, Sabado lang sa kanila. So sa ibang mga araw po, yung bang religion, namimili sila ng araw kung ano yung holiday sa kanila. Pero sa atin po, araw-araw po, it is a holiday for us because yung kaligtasan po tinanggap natin. At day by day, mga kapatid, dapat atin pong sineselebrate si Jesus sa ating buhay. Ito po ay inutos ng Panginoon perpetually. Ibig sabihin, patuloy, hindi nagmamaliw yung ating pong pag-celebrate kay Jesus. Araw-araw dapat sineselebrate si Jesus dahil in our behalf, si Jesus namatay sa atin. So yun po yung Passover. Ngayon, tignan po natin mga kapatid, paano ba sinelebrate in Exodus yung Passover with 7 days unleavened bread? At napaka-importante nito kasi ito po ay tumutugon din sa New Testament how the Lord Jesus Christ fulfilled it on the cross. Dahil yung Passover lamb, yung Passover sacrifice, si Jesus po mismo ang nag-fulfill nito, nagbigay ng katuparan. Sapagkat siya po ang hula, siya po ang pangako patungkol po sa katuparan ng Passover, mga kapatid. So tandaan po natin ang Passover patungkol po ito sa kaligtasan ng Panginoon. Paano ginawa ng Panginoon ang Passover o ang kaligtasan sa atin? Sabi dito, sa point number 1 natin, the requirement for Passover lamb. Paano ba dapat sineselebrate? Ano ang panuntunan ng Panginoon requirement para doon sa tinatawag na Passover lamb? Kapag sinabing lamb, ito po yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Awitin nga natin mga kapatid. Yan, di ba? Alam niyo pa, di ba? Nagsisimba naman tayo noon, di ba? At hindi yun masama kasi nasa Bible. Di ba? Kordero, iba kasi naging kordero ng Diyos na nag-aalis. Meron dyan, Ate Aka. Kabisado ni Sister Ben. Ulitin natin from the beginning kasi iba yung tono ko eh. Ready? Andiyan na ba? Okay na. Okay na, Teakay. So tingnan nyo mga kapatid dati hindi ko naunawaan yan kasi pala simba rin ako noon nung ako ay Catholic pa. And hindi ko maunawaan, ano ba yung kordero? Ito pala ay tupa. No, ito ay batang tupa. Na ito yung sakripisyo na nagsisignify kay Jesus Christ. Ang tupa po mabait kaysa sa kambing. Kasi sabi dun sa Bible, si Jesus Christ para siyang tupa na dinala sa katayan na hindi man lang umimik. Hindi pumalag si Jesus Christ. So tignan po natin yung requirement. Ano ba ang requirement para sa isang tupa na dapat na iniaalay? Una, ang sabi dito, Exodus 12 verse 5, 1 year old po dapat.
1 year old ang dapat na iniaalay na tupa. So sa Old Testament mga kapatid, why we need to sacrifice? Kasi hindi pa dumadating ng Panginoon. At si Jesus Christ ang ang kumakatawan doon sa Old Testament bilang tupa ng Panginoon. 1 year old, ibig sabihin, this is the innocence and purity. Siya ay inosente at talagang walang bahid. Ito yung perfect period mga kapatid para sa pag-aalay sa ganung edad, no? Hindi kailangan mas mababa, hindi kailangan mas mataas, but a 1 year old na tupa dapat. At ito po ay dapat unblemished, ibig sabihin walang kapintasan, walang bingot, walang pinga sa tenga, hindi pilay. No, ito ay talagang dapat na malusog. Sabi diyan sa 1 Peter 2:22, ibig sabihin po ng unblemished, si Jesus Christ walang kasalanan, walang kapintasan. So tayo po na may kapintasan, si Jesus po ang alay sa atin para sa mga may kapintasan, para tayong may mga kapintasan ay mahugasan sa kasalanan. So unblemished, ibig sabihin, the Lord Jesus Christ is sinless. Andiyan po yung kanyang holiness and righteousness. Siya po yung perfect present. No? Kapag sinabing perfect present, andiyan po yung perfect na regalo. Una po yung perfect period, 1 year old. Perfect present, siya po yun. Wala nang iba na pwedeng ialay kundi ang Panginoong Yesus. At pangatlo po, na requirement, dapat po merong, wala pong yung tinatawag na broken bones. Dapat kapag kinatay mo ang isang tupa, walang mababali na buto. Hindi mo siya chop-chopin. 'Di ba sa atin, wow, bulalo, chop-chopin mo yan eh. Para lumabas yung yung utak sa buto, 'di ba? Yun andun yung lasa, mga kapatid eh. Pero sa Exodus 12:46, sabi ng Panginoon, no, dapat ang iaalay na tupa, buo yan, kakatayin mo siya, pero hindi dapat mabalian ng buto. Anong ibig sabihin nito? It is properly cared with reverence and solemn observance. Ibig sabihin po, andun po yung perfect presentation. Hindi siya binaboy. Bagamat ang Panginoon sa pag-alay sa kanya nung sa New Testament na talagang yung buong pagkatao niya wasak na wasak. But in fulfillment, in New Testament, sabi dito, no, aside from Exodus 12:46, hindi nabalian ng buto yung tupa. Dito po sa Psalm 34:20, yun din po ang sinabi ni King David. Tignan po natin. Sabi dito, He protects all His bones, not one of them will be broken. Nung si Jesus Christ, kahit bugbog sarado na siya, wala ni isa man na buto niya ang nabali, mga kapatid. So anong ibig sabihin nito? This is the perfect presentation for the Lord. Bagamat may lumabas na dugo, siya po ay nagkasugat, siya po ay binugbog, pero sabi sa John 19:36, ito po yung fulfillment. No, sa New Testament, sabi dito, these things happen so that the scripture will be fulfilled, not one of his bones will be broken. So andyan po yung perfect presentation. So wala na pong iba, perfect period, perfect present, and perfect presentation is all about the Lord Jesus Christ. The Lord Jesus Christ is the Passover Lamb for us. Siya po yung inosente, walang bahid, walang dungis, walang kasalanan. At hanggang sa krus ng Kalbaryo, siya po yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mga kapatid, kung meron kang itinatagong kasalanan, kanina si Leoncio, nabilib ako kay Leoncio. Alam niyo po bang hirap gawin yon? Hirap gawin nun. Yung hihingi ka ng tawad. Publicly. Pwede mo namang gawin sa Diyos, di ba, na Lord, I have sinned, please forgive me. Pero publicly ang hirap. Di ba sa Senado, sa Kongreso, obvious na ayaw pa rin magsiaminan. Tas turo pa ng turo. And it's all about faith, mga kapatid, kapag nasasabi mo ang kasalanan mo. At maganda yon. Kasi it's all about renewing of mind. Yun po yung totoong pagsisisi sa kasalanan. Na kaya mong ibaba ang sarili mo at itinataas mo ang Diyos.
It's all about the Lord Jesus Christ. Kung meron kang itinatagong kasalanan dahil sa tingin mo napakabigat niyan. Mga kapatid, alam nyo, isa sa mga pinag-aaralan ko ngayon, alam nyo bang maraming tauhan sa Bible na tinuturing na man of faith na mga nagsinungaling? Si Abraham, si Sarah, even si Joseph, mga nagsinungaling sila, mga kapatid. Marami po mga tauhan sa Bible ang nagsinungaling. Si Rahab, pero tinuring pa rin silang mga men of faith. Mga kapatid, si Apostol Pablo, multiple murderer siya. Blasphemous siya, pero pinatawad ng Panginoon. Because of the Lord Jesus Christ, yung requirement of the law, na dapat may mamatay, Romans 3:23, lahat po tayo ay makasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mas mabigat yung ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo para patawarin tayo kaysa sa kasalanan na nagawa mo in the past, sa kasalanan na nagagawa mo at sa kasalanan na magagawa mo pa in the future. Because of this requirement of the Passover, si Jesus Christ, hinugasan lahat. 1 John 1:9, if you confess your sins, the Lord is just and righteous. He will forgive you to all of your sins and will wash you. All, sabi doon sa 1 John 1:9, lahat ng kasalanan, lahat ng karumihan ay hinugasan ng Panginoon. Past, present, and future, hinugasan ng Panginoon para makasigurado ka na sa langit ka mapupunta. Kasi kung ang patatawarin lang ng Panginoon yung past na kasalanan mo, walang maliligtas. Walang maliligtas, mga kapatid, dahil nature na natin ang pagkakasala. Marami pong mga sekta, nakalulungkot ako, Christian religion, na tinuturing. Sa kanila po, ang kasalanan na pinatawad lang yung past at yung ngayon. Yung bukas, hindi pa. Kaya kapag sila namatay, wala pa rin silang kasiguruhan. Ang daming promise ng Diyos tungkol sa kasiguruhan, tungkol po sa kapatawaran at sa buhay na walang hanggan. Mawawalan ng kabuluhan yung kamatayan ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo kung hindi niya pinatawad even the future sin, mga kapatid. So tandaan po natin, why the Lord Jesus Christ? Sabi po dito sa tinatalakay natin, no? John 19:36, tignan po natin. Yung ginawa ng Panginoon, yung requirement of Passover lamb, ginanap lahat sa krus ng Kalbaryo. John 19:30, alam niyo po, meron pong John 19:30, sabi ng Panginoon, it is finished. Sa Greek word, mga kapatid, siguro lagi-lagi nyo nang naririnig to, tetelestai in Greek word. Sa Greek word na tetelestai, 3 termino po ang ginagamit. In economy, in military, and judiciary. So, unawain nyo to, mga kapatid, if you really receive the Lord Jesus Christ in your life, in your heart, kung humingi ka ng tawad, nagsisi ka, nasa puso mo na ang Panginoon, tignan mo tong 3 terminong ito. Sa word na termino na economy, a debt fully paid. Ang lahat ng utang mo, bayad na. Hindi mo kayang binayaran, pero si Jesus ang nagbayad. Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob, the gift. Tandaan natin, kapag sinabing kaloob, it's a gift, ito po ay libre, hindi mo ito pinagbayaran, hindi mo ito pinaghirapan. Kapag gift, merong taong nagbigay mismo sa'yo, hindi mo ito binili, hindi mo ito pinaghirapan. Merong naghirap para dyan, pero kusang ibinigay sa'yo. And it's the Lord Jesus Christ. That's why you are fully paid. You are redeemed. Tandaan nyo, mga kapatid, lagi ko na itong ina-explain. Hindi ka co-maker. Sino dito yung mga mahilig sa motor? Yung kumukuha ng pahulugan. Ito, napaka magandang illustration. Di ba pag kukuha ka ng motor, wala kang pambayad ng cash? Kukuha ka ng co-maker. Tapos, monthly ka magbabayad. Magda-down payment. Sa ibang religion, si Jesus Christ, down payment lang. Pero araw-araw,
sila ang magbabayad ng kasalanan nila. Eh hindi mo kayang bayaran dahil nga makasalanan ka. So dito po sa requirement, tignan nyo po sa pambayad ng kasalanan dapat ang magbabayad walang kasalanan. Si Jesus Christ walang kasalanan. So ang Panginoon po, fully paid, binayaran na ang utang mo. Hindi yung nag-down payment, tas kukuha ka ng co-maker mo, tas monthly ikaw pa rin ang magbabayad. Kapag hindi ka nakabayad, yung co-maker mo ang lagot. Di ba ang dami pong cheche-boreche? So isipin mo na lang, merong naglibre sa'yo ng motor, fully paid. Wala ka nang alalahanin. Di ba yung future, kapag ikaw kumuha ka ng motor na hinuhulugan mo lang, nag-aalala ka lagi. Kaya nga, naalala ko tuloy si Dave. Si Dave actually ayaw na magtrabaho nito eh. Kaya lang dahil inaalala niya yung future, next month maghuhulog na naman ako ng motor. Mga kapatid, i-connect niyo yung pinag-aaralan natin. Kung fully paid na, may alalahanin ka pa ba in the future? So wala ka nang alalahanin dahil sa langit ka na mapupunta. Hindi mo natuhuhulugan, ay magpapakabait ako para mapunta ako ng langit. Oo, namatay si Jesus, naniniwalaan naman ako eh. Pero parang hindi enough. So ibig sabihin, hindi ka naniniwala that Jesus Christ died on the cross and He paid your debts fully. Buong-buo. Past, present, and future. Sa military term, mission accomplished. Nagkaroon ng victory. Binigyan ka ng freedom ng Panginoon over Satan. Si Satanas ang aalipin sa'yo para magkasala ka dahil tatay mo siya. Tatay natin siya minsan. John 8:44. Nung nahulog tayo sa kasalanan, we have no choice but to live in sinful living. But in military term, mga kapatid, ang tetelestai, mission accomplished, pinagwagian ni Jesus Christ when He was died and resurrected on the cross, binigyan niya tayo ng freedom. At makikita rin po natin yung binasa natin dito sa Exodus 12 verse 13, yung I will pass over you. Sa John chapter 8, andun din po yung from death to life. Nilipat ka ng Diyos, Passover from death to life. So, wala na po, mga kapatid, etong kamatayan. At sa judiciary term, mga kapatid, ang ibig sabihin po, justice has been served. Yun po yung tetelestai. Anong ibig sabihin? Guilty ka sa kasalanan mo, pero merong umako. Merong nagdusa. So, tetelestai, mga kapatid. Kaya dito po sa requirement for Passover, si Jesus Christ, ginawa lahat perfectly. So, bakit kailangan ka pa maging co-maker sa kaligtasan mo? Pupunta ka kung saan-saang religion? No, ang daming naluloko ngayon. Tandaan nyo po, hindi lahat ng religion na pinupuntahan nyo, siya po ang tama. So, mga kapatid, the requirement for Passover to celebrate, walang ibang sineselebrate, kundi si Kristo, na nag-fulfill lahat para po sa ating kaligtasan, mga kapatid. Ngayon, sa point number 2, paano yung rules to celebrate this Passover and the 7 days leavened bread? Tignan nyo, mga kapatid, ang sabi dito, kapag sinabi pong unleavened bread, ito po yung walang lebadura o walang pampaalsa, mga kapatid. So yung Passover, how to celebrate, ang sabi po dito ng Panginoon, remove all leaven from home. Lahat ng may pampaalsa, tanggalin sa loob ng tahanan. Tignan nyo, mga kapatid, alam nyo, nung binubulay ko ulit to, sabi ko, ang ganda. Kasi po, ang unang celebration ng Passover, hindi kung saan-saan, but inside the home. Inside the home, mga kapatid. So, ang sabi dito, remove all leaven from home. Lahat ng may pampaalsa. Ano ba yung pampaalsa, pastor? Ang pampaalsa, ito yung nagpapaalsa sa iyo para ikaw ay mabuhay sa makasalanang pamumuhay. Take note, mga kapatid, nung sinabi ito ng Panginoon kay Moises,
At ibinili ni Moises sa mga head of the family. Sa head of the family. Nasa Egypt pa sila that time. Papalabas pa lang po sila. Kailan sila lumabas? Nung andyan na po yung 10 salot. Natapos na yung 10 salot. Pero this time mga kapatid, yung 9 pa lang ina-accomplish. Yung pang-10, yung pangapanganay na anak, papatayin ng Panginoon. Papatayin ng Panginoon yung mga panganay na anak. Pero doon po sa mga merong dugo sa hamba ng mga Israelita, hindi sila namatayan ng anak. So ang sabi dito, nasa Egypt pa sila, ano ang ibig sabihin ng leaven? Na dapat daw tanggalin. Ito po yung way of life of Egyptian. Hindi ka dapat susunod sa takbo ng pamumuhay ng Egypt, yung gods and idols of Egypt, kasi ang dami pong Diyos-Diyosan ng mga Israel. Meron lang iisang Diyos na dapat sambahin at pagsilbihan, mga kapatid. So ito po yung mga leaven. Way of life of Egyptian, the gods and the idols of Egypt, and the influence of Egypt. Ilang daan taon po silang natira. Paano sila natira sa Egypt, mga kapatid? Kung sila ay tinawag ng Diyos, patungo sa Kanaan, pero bakit sila napunta sa Kanaan? Balik tayo kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, at kay Joseph. Unang ipinangako yung land of Canaan kay Abraham, and land of Canaan, ito pa ay tumutukoy kay Jesus Christ. Namatay na si Abraham, yung pangako inilipat kay Isaac, namatay si Isaac, lumipat yung pangako kay Jacob, at nung si Joseph na, mga kapatid, tatalakayin din natin yan, mga kapatid. Pagkatapos ng 8th day natin, pupunta tayo kay Jacob and kay Joseph para mas maunawaan natin. Si Joseph po, siya po yung _11 anak ni Jacob na nagkaroon ng pangitain. Naluluhod sa kanya ang araw, ang buwan at ang mga bituin. Yun yung vision from God na magiging dakilang tao si Joseph. Pero after ng ilang taon po ang inantay niya, siya po ang ginamit ng Panginoon dahil siya po ang naging governor of Egypt. Nagkaroon ng kagutuman sa Egypt at sa Canaan, at ito pong family ni Joseph, pati yung mga Israelita na punta po sa Egypt. Andun po, nagkaroon po sila ng magandang lupain doon bilang regalo. Dahil si Joseph po, naging talagang spiritual advisor, economist, politician, magaling po si Joseph. At siya po ang nagsalba sa buong Egyptian at sa buong Israelites. Kaya napunta po sila for 400 years, nanirahan po sila sa Egypt. Kaya yung influence of Egypt, malakas po sa kanila. Di ba tayo, halimbawa, ako po medyo na-influensyahan dun sa lugar namin. Dahil dun ako nakatira. Di ba? So kung nasaan lugar ka, yun yung malaki yung influence sa'yo. Kaya ang sabi dito ng Panginoon, remove the leaven things. Mga pampaalsa ng kasalanan para makaiwas ka sa pagkakasala. Tanggalin po ito. No, sabi ng Panginoon. Exodus chapter 12, 15 and 19. Ang ibig sabihin po nito, tanggalin si Satanas sa buhay mo, yung pamumuhay na worldly living, tanggalin ito, at yung old self mo. Kasi minsan ang tigas ng ulo ng old self natin eh. 'Di ba? Alam mo nang dapat kang manampalataya at sumunod sa Panginoon, pero ang nananaig pa rin, Lord, pwede bang gagawin ko muna 'to? 'Di ba? Kaya madalas maraming Kristiyano nag-i-struggle, mga kapatid. So ito po yung unang rules, remove the leaven bread. Ngayon, ang sabi dito, pangalawang rules, eat the Passover lamb with unleavened bread and bitter herbs. So basahin po natin Exodus 12, 15 to 17. Ang sabi dito, for 7 days, i-celebrate yung Passover, kumain ka ng karne, pero yung pagluto sa karne, mga kapatid, ito po, hindi ito pinapakuluan. Talagang dapat iihawin mo by fire. Kaya nung binabasa ko to, sabi ko, Panginoon, na-discover ng mga Koreans. Alam niyo, samgyupsal to eh. Di ba, tignan niyo unleavened bread, tapos Passover lamb, yung tupa, karne ng tupa, tapos may bitter herbs.
Ito yung pamantayan. Ngayon, anong ibig sabihin nito? Nung pinag-aralan ko, hindi pala ganyan basta-basta. Meron palang meaning ito. So, kakainin mo to, sabi, 7 days with unleavened bread. Walang lebadura. Ibig sabihin, natanggal na yung pampalsa ng kasalanan. Kakainin mo yung karne, niluto sa apoy, inihaw mo siya, tapos meron siyang bitter herbs. Ano po yung mga significance ng mga bagay na to? Sabi dito, 7 days. Day by day. Ganito mga kapatid yung Passover lamb is all about the promise about Jesus Christ, about sa kaligtasan. At yung 7 days unleavened bread, it is the way how you hold on to the covenant daily. Kaya natuwa ko sinabi kanina si Sir Arlene, 7 days, they celebrate the unleavened bread. Tapos 8 day, andito sila ngayon. So silang mag-asawa. Sila ang nagpasimula. Ngayon, ang prayer nila down to their mga anak, to their children at mga apo, mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, yung Passover lamb na pangako, na covenant. Sino yung Passover lamb? Si Jesus. Saan siya unang ipinangako? Genesis 3:15 and Genesis 3:21. Yung binhi ng babae, through virgin birth, si Jesus Christ ipinanganak. Genesis 3:21, nung nagkasala si Adan at si Eva, dinamitan sila ng balat ng tupa o balat ng malinis na hayop. So it's all about Jesus Christ, mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, etong pangako ng Diyos, the Passover lamb, etong tipan ng Diyos, etong covenant ng Panginoon, 7 days, daily, day by day, dapat sineselebrate mo, inaalala mo siya. Kaya merong unleavened bread. Hindi dapat maalis sa iyong puso't isipan, mga kapatid. At ano naman po yung significance ng bitter herbs? Ang bitter herbs, ito po yung gugunitain ng mga Israel, yung mapait na pamumuhay nila sa Egypt bilang mga slave. Pero sila po ay pinatawad at pinagaling ng Panginoon. That's the meaning of yung mapapait na mga dahon-dahon, na mga gulay. Pansin nyo, mga kapatid, alam nyo po bang ampalaya isa sa pinakamasustansyang gulay, pero ayaw natin, ang daming may ayaw niyan. Di ba yung ibang pinipiga yan? Kinukuha yung juice, tas iinumin. Pangontra saan? Diabetes. Sa sakit ng puso. Pang-detox. Tignan nyo, mga kapatid, bitter herbs kasi mapait yung naging buhay nila at malakas yung influence. If you eat bitter herbs, alam nyo, ako dati, may nagbiro sa akin, Brad, hindi ko pa alam yung serpentina, Brad, tikman mo nga to, 1 dahon. Nung tinikman ko, grabe. Ako, kumakain ako ng ampalaya, napapaitan na ako minsan sa ampalaya, pero yung serpentina, 1 dahon lang, grabe yung pait. Pero yung pala, ang ginagawa niya, detox niya yung dumi. Minsan nga pwede kang sumuka dun eh. Pero yung mga dumi sa loob ng katawan mo, isinusuka mo or nire-release mo. So mga kapatid, ang bitter herbs, spiritually, ito po yung healing and cleansing. Pero sa katawan din natin, malakas ang epekto. Kaya kayo po na hindi kumakain ng gulay, ng ampalaya, try it, mga kapatid. Ako minsan nagsasalad ako ng ampalaya eh. Minsan nga ayoko ng pigaan eh, hugas lang. Konting hugas lang sa asin. Kasi kapag pinigaan mo, mawawala yung sustansya niya. Kaya maganda yung ando na mismo, wag mo nang yung unang hugas, pipigaan mo, edi mawawala yung sustansya. Ngayon sabi mo, pasok ang pait, kaya nga siya ampalaya. Hindi siya asukal. Kasi asukal, matamis. Kaya siya ampalaya. Bakit tinawag na yung buto nasa labas? Kasoy. Kaya siya kasoy. Kasi yung buto niya nasa labas. Hindi siya buko. May kanya-kanya silang uniqueness. So ang ampalaya, kaya siya mapait. Kasi ampalaya siya. Hindi siya asukal. Hindi siya matamis, mga kapatid. So tignan nyo, mga kapatid, ang kagandahan dito sa tinatalakay natin, ang Diyos,
Concern siya sa spiritual mo, concern siya sa physical mo. Kasi ganito, kapag iniaalay na, sinusunog na, iniihaw na yung tupa, yung karne ng tupa. Alam nyo ba ang sabi ng Panginoon, yung laman loob sa kanya yon? Sa kanya po yung laman loob. Yung laman loob, mga kapatid, talagang andun lahat ng kolesterol, andun lahat ng dumi. Kaya ang Panginoon, pinayagan niya, karne, okay na yan. Tapos may bitter herbs, tapos unleavened bread. Walang pampaalsa. So mga kapatid, ito po yung requirements. And in spiritual meaning, meron pala siyang kabuluhan. Ano pa po? You have to cook it with fire and eat it entirely inside the house. So lulutuin mo siya sa apoy, sa baga, no? Tapos dapat ubusin mo siya inside the home. Huwag ka na magtira kinabukasan. Uubusin mo siya. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Ang ibig sabihin, to cook it with fire, this is the holy worship, holy communion, and holy fellowship with the Lord. Bakit? Kapag sinusunog siya, sabi dito, huwag mong pakukuluan, yung iboboil mo lang, tapos yun yung kakainin mo. Sabi dito, sunugin, iihaw mo siya. Kasi yung sweet aroma, yung usok, kaya kanina pinahapyawan ko na kayo di ba? May nag-aalay dun sa baba Kaya nga lang hindi sweet aroma amoy goma, hindi sweet aroma ang amoy. So kaya nagkakanda ubo-ubo tayo dito. So kapag yung sweet aroma of worship, yung usok, ito po ay nakakaabot hanggang sa kalangitan. Kapag ang Diyos na please about our worship, by faith sinunod mo how to celebrate yung rules, ibababa ng Diyos yung kanyang blessing. Kaya very important mga kapatid yung worship sa buhay po natin. Yung kaninang binanggit na verse ni Nanay, without faith, it is impossible to please God. Because of faith, tayo po ay naghahandog ng magandang hain sa Panginoon. Sa panahon ngayon, sarili na po natin, sabi sa Romans 12. Dahil nasa iyo na si Kristo, pwede mo nang ialay yung sarili mo dahil binanal ka na, hinugasan ka na ni Kristo. Yung mga tao na mga non-believer na nagwo-worship sa Panginoon without the Lord Jesus Christ in their life, hindi karapat-dapat na ialay mga sarili nila. Bakit? Makasalanan pa rin sila. Madumi. Hindi tatanggap ang Diyos ng madumi. Ngayon ikaw na meron ng Kristo, the holiness, the righteousness, the unblemishedness of the Lord Jesus Christ, nasa iyo na. Kaya yung pagsisilbi mo, yung pag-worship mo sa Panginoon, yung pakikipagniig mo sa Panginoon, karapat-dapat na yan dahil binanal ka na ng Panginoon. So, napaka-importante po, no? To cook it with fire at ubusin, sabi ng Panginoon, entirely. So, kailangan yung completeness. Huwag mong bibitinin. Si Jesus Christ, nung namatay sa krus ng Kalbaryo, entirely, completely, perfectly. Kaya dapat po dito, sabi ng Panginoon, pagsalu-saluhan, kainin, ubusin. Pero sabi dito ng Panginoon, kapag ito ay sobra, halimbawa masyadong malaki yung tupa, kumuha ka ng kapitbahay mo, share kayo, para ubusin talaga siya. So ano pa yung pang-fourth? To celebrate it with the community. Kahit yung mga foreigners, pwede pala. Pero, merong rules pa rin mga kapatid. Halimbawa tayo, meron tayong worship service ngayon. Meron tayong bisita na non-believer, ano kayang nagaganap doon? Makikisali nga ako. Pinayagan ng Panginoon yung mga foreigners, mga hindi Israelita. Pero may pamantayan. Ang sabi dito, kung yung mga foreigners makikiselebrate sa inyo, sabi dito, they need to be circumcised. Tutuliin muna. Anong ibig sabihin mga kapatid? Dapat isi-share mo muna yung covenant. Kailan tinuli si Isaac? Kailan tinuli si Jesus Christ? Kailan tinuli si Pablo? At the 8th day. At the 8th day mga kapatid. Yun po yung covenant. So dapat po, dito kapag may makikiselebrate sa atin, may mga bisita tayo, napaka-importante talaga na i-preach natin the covenant about Christ. Dapat tanggapin muna nila si Jesus, paniwalaan si Jesus sa kanilang buhay, dahil baliwala yung pagpunta nila dito. Dahil nasa makasalanang pamumuhay pa rin sila. So,
We can celebrate with the other community. Ibig sabihin po nito mga kapatid, yung ating pong influence. If you have Christ in your life, hindi lang yung karne, hindi lang yung unleavened bread ang i-share mo. But the Lord Jesus Christ, mga kapatid. It is the Lord Jesus Christ. So it is being united as one and share the covenant of the blood to the unsaved. Kaya napaka-importante mga kapatid, yung pag-celebrate ng worship service natin, talagang dapat pala ito visible. Visible mga kapatid. Kaya ito, maganda minsan open air, di ba? Ayaw man nila at gusto. Nagrereklamo man sila, blessing pa rin tayo sa kanila. Dahil kapag pinakinggan nilang mabuti at pinaniwalaan, anong sabi sa Romans 10:17? Faith comes from hearing the word. So ang ganda nitong ginagawa natin. Actually, this is the celebration of Passover, mga kapatid. Ito pong ginagawa natin. Kasi yung covenant about Christ, talagang binubulay-bulay po natin. So tandaan po natin mga kapatid, ito po yung mga rules to celebrate. Ngayon, sabi dito sa Exodus 12 verse 48, no? Tignan niyo po yung sinabi diyan. Andiyan po ba? Pakibasa po. Amen. So mga kapatid, sabi diyan parang one born in the land, parang magiging native sila kahit foreigner sila. Kasi yung covenant, kaisa na sila. So ngayon ganito mga kapatid, ang sabi dito, celebrate with unleavened bread day by day. Yung Passover. Ano pong ibig sabihin nito? Day by day, araw-araw, with infinity, dapat pinangahawakan mo yung pangako about the Lord Jesus Christ. Magpasalamat ka, Lord, salamat na matay ka sa krus ng Kalbaryo in behalf of me. Lord, salamat sapagkat meron akong reason to celebrate. Ngayon, ano yung pang-walong araw? Ano yung pang-walong araw? Ano ang magiging revelation o resulta ng Passover and unleavened bread sa atin? Ano ang magiging resulta kapag day by day, 7 days unleavened bread, celebrate mo yung Passover lamb with bitter herbs? It's celebrating Jesus in your life. Ano po ang magaganap sa atin? Ito ang magiging resulta. Salvation. Forgiveness of sins. Pagkatapos po na maghain, kumain ng salo-salo, yung bawat pamilya sa loob ng kanilang tahanan, nagpahid sila ng dugo sa hamba. Yung angel of death, nilagpasan lang po sila. So tignan nyo from Passover, tapos ang sabi dito sa binasa natin kanina, Passover. No, nilagpasan sila mga kapatid. Pagkatapos po nun, namatay yung mga panganay na anak ng mga Egyptian, pati po yung mga hayop. Tapos pinalaya na po sila. Take note mga kapatid, pinalaya na sila, nakalabas na sila ng Egypt, ando na po yung salvation and forgiveness of sins. Tapos doon sa disyerto na kung saan papunta na sila sa Kanaan, ginabayan pa sila ng pillar of fire and pillar of cloud. Ibig sabihin, andyan pa rin yung gabay ng Panginoon. At nung sila po nakalabas na sa Egypt, mga kapatid, may ginawa pa, nagbago ulit yung pag-iisip nung parao. Sabi niya, mawawalan tayo ng alipin. Naglalakbay na. Tingnan niyo mga kapatid, ano nangyari nung nakalabas na sila ng Egypt? Ano yung nasa harapan nila? The Red Sea. Yung Red Sea andon. Tapos hinabol sila ng Egyptian soldier. Wala silang kawala. Papatayin sila kung hindi sila babalik. Tapos andyan yung Red Sea. Mga kapatid, if you always celebrate the Passover lamb in your life, Jesus Christ, if you always hold on to the covenant day by day, sino sa inyo dito yung parang pinagsakluban ng langit at lupa? Ganun ang nangyari sa Israel.
Red Sea nasa harap nila, tapos nasa bingit sila ng kamatayan, hinahabol sila. Saan sila pupunta? Anong gagawin nila? Anong ginawa ng Panginoon? Oh, Moises, yung tungkod mo. Yung tungkod is about power. Hinati ng Panginoon yung dagat na pula at sila ay nakatawid. Nung nakatawid na sila, eto na, alam nyo, ang galing ng Panginoon, very dramatic. No? Alam mo yung ano? Sino sa inyo dito yung kabang-kaba na? Tapos yung bilang, ay, salamat, Lord. Yung pag ganun ka, hindi mo nasa likod mo, Egyptian soldier, tapos dagat na pula, pero pinatawid ka ng Panginoon, tapos magkabila, pader na tubig, tapos nakatawid ka sa tuyong daan. Pagkatawid nila, hinahabol sila ng Egyptian soldier. Nung nasa gitna ng Egyptian soldier, biglang tumiklop ulit yung tubig, yung Red Sea. Mga kapatid, if you always celebrate Jesus Christ, the Passover Lamb, day by day, 7 days, that's the 8th day. Yung problema mo, na para kang pinagsakluban ng langit at lupa, in front at the back, punong-puno ka na, isang pitik lang sa Panginoon. Huwag ka na mag-isip. Lord, paano kung malulutas? Si Jesus. Hindi mo kayang lutasin eh. Alam ng Diyos, hindi mo kayang isipin. May mga pagkilos ang Panginoon na ang hirap. Yung pala pag sa Kanya, ang dali lang. Yung isip ka ng isip, paano bang malulutas to, no? Diba sabi ko nga sa inyo, hanggang ngayon, nalilito ko eh. X plus Y is equal to N. Paano ba yun, Lord? Diba? AB plus CD, hanapin, is equal to Y. What is Y? No? Sino sa inyo dito yung mataas sa algebra nung first year college kayo? Litong-lito na kayo, di ba? Ang formula. Tapos pagdating sa sagot, ang igsi lang pala. 2 oras ka nagpo-formula kung paano makikita yung tapos ang igsi lang pala ng sagot. So ang sagot, Diyos lang mga kapatid. All you have to do is to meditate, to pray in His name. So, hindi na nakita, sabi dun sa Exodus, hindi na nakita ng mga Israelita yung mga Egyptian. So may mga problema ka na makakaharap at nasa likod, hindi mo na makikita. Dahil ang makikita mo ang Diyos. 7 days unleavened, mga kapatid. Ano pa pong ginawa ng Panginoon? Pagkatapos nung blood of the Lamb, the Passover Lamb, yung curses, yung plagues was destroyed. Yung angel of death, hindi nakapanaig, mga kapatid. So ito po yung magiging resulta sa atin. And the answer of Canaan. Nung panahon ni Joshua, nakarating po sila sa lupain ng Canaan. Ito po yung 8th day. So nawa mga kapatid, unti-unti maging malinaw na po sa atin. Ito pala yung sinasabi ni Pastor na 7 days unleavened bread. And at the 8th day, ito po yung resulta. Ngayon mga kapatid, meron pa akong isang nakita dito as our big idea and a challenge for us. Nung binabasa ko tong chapter 12 ng Exodus, yung celebration nito naganap sa loob ng tahanan. Ano pong ibig sabihin mga kapatid? Jesus Christ must celebrate hindi lang po sa loob ng church, kundi sa loob ng tahanan. Tingnan niyo po Exodus chapter 12, verse 3, verse 4, verse 7, and verse 15. Ang sabi diyan, inside their home, inside their house. Nung binabasa ko itong paulit-ulit mga kapatid, alam niyo ang nakita ko dito, para mas maging matibay yung church, yung sound gospel, dapat po ang tahanan ng mga miyembro maging mini church, maging mission home. Ito po yung ipinaliwanag ko kila Hener tsaka nung Biyernes, nung nag-prayer meeting kami. And ito yung challenge para sa atin, especially sa mga padre de pamilya at madre de pamilya, para po sa mga parents. Ang loob ng tahanan natin dapat maging mini church.
maging mini kingdom of God. Dahil unang inutos ito sa mga leader ng tahanan. Celebrate the Passover. Celebrate the unleavened. Tanggalin yung mga leavened bread, mga pampaalsa sa loob ng tahanan. Tanggalin si Satanas, tanggalin yung nagkukos ng kasalanan. Dahil yung tahanan natin is a source of blessing, channel of blessing, mga kapatid. At nakikita ko dito, mga kapatid, yung mission home, kapag ang ating mga tahanan naging mission home, ito po yung isa sa mga great strategy para po mas lumago ang church. Pagdating dito sa church, even yung mga bata, nauunawaan na yung sermon ng pastor. Dahil sa loob pa lang ng tahanan, meron ng grand celebration about Jesus Christ, grand celebration ng 7 days, day by day, ng Word of God and prayer. Tapos tignan nyo mga kapatid, sa mission home, tinitignan ko, kung ano meron sa mission home, meron magkakaroon din sa church. Sa mission home, merong nanay, may tatay. So sa tatay, sa kanya ma-assign yung men's group. Sa mission home, merong nanay, sa kanya ang women's group. Merong mga nakatatandang kapatid, nakakatandang ate, kuya, andyan po yung youth ministry. Tapos merong mga young siblings, mga nakababatang kapatid, merong children's ministry. Si nanay, si tatay, merong work, may business ministry sa loob ng tahanan. Tapos magkakaroon niya ng mga talents and gifts. So magkakaroon din po tayo ng tinatawag na cultural ministry. Babaguhin natin yung madilim na kultura ng mundong ito. So mga kapatid, nung sinelebrate po ito, hindi inside the church or temple, but inside the house. Ang challenge ko mga kapatid, kung gusto nyo na pagpalain kayo ng Panginoon yung tahanan nyo, gawin yung mission home, yung tahanan nyo. Prayer, Word of God, worship, fellowship, at doon madedevelop yung tunay na pag-ibig sa mag-asawa, sa mga anak. Hindi makakapanay si Satanas. Kung magkakaroon man ng problema, madali siyang maresolba. Dahil andun mismo si Jesus sa loob ng tahanan nyo. Nakikita nyo bakit yung problema dire-diretso, tuloy-tuloy, hindi napapatid? Kasi sa loob ng tahanan, wala dun yung solusyon. Pero dito po, iniutos ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa mga padre de pamilya ng Israelita, mag-celebrate. Sino i-celebrate? Inside our home, we should celebrate Jesus, the covenant, day by day. 7 days, ibig sabihin, dire-diretso siya, walang patid. Kasi pag ito merong patid, mga kapatid, andyan ka agad si Satan. So ito po yung challenge ko mga kapatid. Tignan nyo yung mission home. Ang family, ito po yung kino-consider na smallest unit of the community, but very powerful. Yung mga estudyante na nasa eskwelahan, galing sila sa family. Yung mga government offices na merong mga empleyado, merong kinabibilangang pamilya. Na-guess nyo mga kapatid, andyan yung business place, school, government offices. Yung mga tao dyan galing sa loob ng family rin. Na kung yung pinanggagalingan ng bawat tao sa buong community, sa loob ng mission home, merong Word of God, merong pangako, merong Jesus Christ. Pagdating sa mga establishment sa buong community, walang corrupt. May impluwensyahan ng mission home yung bawat community. So magiging maayos yung community, mga kapatid. So nawa mga kapatid, mamaya pag uwi natin sa mga tahanan natin, ipag-pray natin, Lord, let us celebrate this Passover. 7 days, day by day, at gawin yung mission home. Pero kayo ang magdidesisyon. Papapasukin nyo si Jesus. Itapon yung mga pampaalsa sa loob ng tahanan nyo. At makikita nyo kahit merong malaking problema, ang dali sa Panginoon yan. Napakadali. Just pray mga kapatid. So nawa mga kapatid, na-gets po natin to. How to celebrate the Passover, 7 days with unleavened bread mga kapatid. Day by day. Day by day. Ngayon mga kapatid, personally, meron kang struggle, merong plague sa'yo, na dumadating, ano ang susi?
Enjoy the Passover lamb. Enjoy it day by day. Tignan mo yung sarili mo, ano ba yung plague na ito? No, ano nga yung plague sa Tagalog? Salot. Ano ba tong salot sa sarili ko na ayaw matanggal-tanggal? Balutan mo ng dugo yung sarili mo. Believe in Jesus. Receive Him in your heart. Enjoy Jesus day by day. Yung salot kusang aalis. Hindi, iiwas sa'yo. Hindi lang siya aalis, kusang iiwas sa'yo mga kapatid. Because the blood of the Lord Jesus Christ is very powerful. So nawa mga kapatid, ma-challenge po tayo, lalo na po ang daming padre de pamilya at mga parents dito, ma-challenge po tayo na gawin nating mission home. Ang lahat po ng tahanan natin, makikita nyo po. Tingnan nyo mga kapatid, sobra na tayo sa bilang. Apaw na po tayo. Mamaya po may announcement ako sa inyo and sama nyo po sa prayer. No? But now, pag-pray po natin tong message. Aming Diyos, salamat Lord sa mensahe na binigay nyo about the Passover Lamb. Kayo po mismo ang alay bilang kordero na nag-alis sa aming mga kasalanan, sa sumpa, Panginoon. At talagang kinonfirm nyo yung aming pong kasiguruhan ng kaligtasan sa kalangitan. Pero habang nandito pa kami sa lupa, Lord, day by day, 7 days unleavened bread. Panginoon, let us celebrate you in our life at gawin namin mission home. Yung aming pong mga tahanan na nandoon kayo mismo sa loob ng aming tahanan, Panginoon, upang yung kapangyarihan ng dyablo, ng sumpa, ng salot, kusa itong lumabas, Panginoon. Kaya lagi namin alalahanin itong mensahe that you are always with us at the 8th day, Panginoon. Andun po talaga yung enjoyment of the land of Canaan, enjoyment of you in our life, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, muli sa mga kapatiran na narito. Nawa po, lahat kami, day by day mag-celebrate. In Jesus' name, Amen.